So for today's video vlog nga mga sir ay bubuuin na nga natin itong Honda TMX 155 natin na Malaysian build. So bale lalagyan muna natin siya ng center stand, yung pang Rusi, pansamantala lang ito. Pero pagka nabuo na to, tatanggalin din natin yan kasi mag-install tayo ng paddock. And shoutout sa kaklase natin. So siya yung magbubo, tutulungan natin siya. Shoutout kay Sean. Tapos pakita ko rin pala yung mga iba pang parts dito. So bale dinala na rin natin. So ito yung swing arm natin na TRC. Tapos yung Racing Boy na RB6. So pinabuo na rin natin yan. So bale ito na yung mga ibang pyesa. Marami pang mga kulang. So yung mga ibang parts nya pina-repaint na rin natin kay Boss Dulpo. Ayan, yung mga taillight bracket, pati yung sa may speedometer nya. Ayan, ilalagay na rin natin siguro yan. Pati yung T-post and butterfly. Ayan mga sir. And then ito naman yung ilalagay din natin yan soon. So wala pa tayong nabibiling shock. So yung CNC bracket caliper, tsaka RCB na 4-pot. So ito, pina-restore na rin pala natin yung speedometer niya mga sir. So kontakin nyo na lang yung tropa natin kasi nagre-restore po siya ng mga TMX 155 na speedometer. So dito nilagyan muna natin ng grasa, no, yung sa may ehe. Okay lang yan kasi lalagyan naman ng paddock. Masuk na. So ito mga sir, bali build series po yung gagawin natin dito. Pasok agad no. Baba ko. Ayan. Yung makina par natapos na rin? Lilinisan na pa natin. Ay lilinisan, sige. Video mo para mapakintabi natin. Sige. Pagkakuan yan, punta ako dito. Kuha ko lang ako ng pupunta ng So ngayon lang tayo ulit nagkaroon ng time mga sir. Sobrang busy kasi nagtuturo pa tayo sa school. So kakauwi lang natin ng school. So diretso agad tayo rito para mabuo na. So bali dito tinayo muna natin siya para masalpak yung mga genuine parts para makita natin yung kakalabasan niya mga sir. So bali kakabit na rin natin yung TRC swing arm plus 3 full CNC. So yung ehe pang wave po yan mga sir, no. So pang wave 125 din itong swing arm natin. Plug and play na lang yan, no. Yung ehe ng TMX swak din dyan, hindi? Parehas lang. Parehas lang din sila. Kaya wala tayong problema. Pero para sure, ehe pa rin ng TMX 125 yung ginamit natin. Kasi yung shock na nandun sa loob. Sige. So bali dito yung gagamitin muna nating shock ay yung pang TMX 125 na first gen. So pansamantagal muna yan mga sir. Yung ipapalit siguro natin ditong shock ay TRC siguro or RCB, yung 330mm. So dito higpitan na rin natin yung bolts dito sa may shock nya. So pwede kasing ma-adjust to kaya may ganyan eh. Pwede mong ilipat dito. wala pa. Ganda ng kulay par black, no.
Yung makina mo kinulang din. Dati stock mo. Baka black din yung kinulay niya dun. All stock lang din, no? Stock. Tapos yung lining niya tinulagyan mo sana ng red. Yung Honda. Yung sa... So dito lalagay Dito na rin ba o natin dito na yung lang? shock. Diyan na muna sa kwan. O kwan, anong sa tingin mo? Ay dito kasi pagka kwan, no? O diyan na lang muna. Pansamantagal. Para yung tayo niya, no? Kasi plus 3, ganyan yung magiging itsura niya eh. Pero dito talaga dapat ilalagay yan pag mahaba yung swing arm mo. Pero dito muna natin ilagay para makita natin yung tayo niya. Yung tindig niya. Oo, tindig niya. Kamay lang niya. GR5. Kaya mo yun. Kinalawa. Di ko kaya yung GR5, masyadong mahal. Yung mga ano na lang. CNC bolts CNC muna yung na lang. lalagay ko. Ito kasi para kwan, may pang show, may pang service, 'di ba? May pang long ride din. Pangit kasi pag isa yung motor mo, tas pang show mo, pang long ride mo. So bali ito rin pala yung knuckle bearing na gagamitin natin. So MSK na pang TMX 155. Nasa 200 pesos po ito mga sir. Para malagay na natin yung T-post tsaka butterfly natin. So kaya yun yung binili natin kasi pang show lang naman. Tsaka isasakay naman natin to sa kulong-kulong pag ilalapag natin. Basta madiin yung mga parts na nasa labas. So, knuckle bearing muna, hindi muna siya yung ball race, no? Ano mas maganda yan, no? Yun? Yung Ball race, no? Kasi baka magpalit din kasi tayo ng pang-kwan, Raider na TRC. Yung tagpo 4,000, kaya yan muna yung binili ko eh. Pansamantagal. Yung ano mo ignition cover mo. Hindi ko, wala pa na. Yung nahuli nila kagabi yan. Day 1 build, no? Hindi ka bait ka ni Kuya ko. Nasaan na yung iba sabi niya? Yung Kiriel? No? Yung Kiriel. Dinala mo? Dapat ako yung pagpatukan mo. Oo. Atin, no? Ano yung pag nagpalit ng ball race, tatanggalin pa yan? Papalitan ng bago. Parang sa bike lang, no? Mas madali naman sa bike. So dito, lagyan na rin natin ng grasa sa ilalim. Palaman, no? Kaya mo muna yung buhatin dyan. Pag nabuo ito, forma, no? Ano pa?
Hindi po bukas, may pasok ka pa. Oo, may pasok pa ako bukas. Anong oras ba start ng pasok mo? 7 to 5. So dito mga sir, hindi muna natin malalagay yung T-post natin kasi nagkaroon ng problema. Hindi, naisama daw yung tornilyo dyan, no? Sa T-post niya. Kaya hindi mo na may ilalagay. Ano? Oo. Yung sama. Malaki yun, di ba, yung tornilyong yan? Kasi yung takip pa sana, yung takip niya, ganito yun. Yung ganito yun. Yung spacer niya pa dyan, no? Yan yun. Tapos yung kanet. Kasi sa 155, mataas yung dyan niya eh. Para hindi sasayad sa tangke. No? Pagliliko. Lagi pa. Katingkab ng pagkapintura niya. Parang stock din, no? Ganun yan. So dito, ilalagay na rin natin yung bushing para sa fender. Bali magkano yung ganyan par? 15. 15 isa. Kahit peke lang naman, pwede na lang. So chinarge pa natin tong flashlight para maganda yung kuha natin ng video. Bali lang yan pare. 4. Dalawa. I-try natin lalagay ko dito. Ay dito pa sa ako butas dito niya. Masikip talaga, no? Lawayan mo yan di. Langis. Lawayan mo muna yan eh. May vlogger din na mekaniko dun sa pulid ah. So dito nakabit na yung bushing para sa fender. So kailangan kasi natin yan mga sir. Tapos yung kanya no, pinakagitnaan eh. Hirap lang. Ayan, kailangan pa natin ilagay yung kasama niya rito. Yan lang tinala. Ang padulas. Dito naman sa kabila. Matulas. Masok na. So dito bali gagamit muna tayo ng 4 na spacer tapos 2 bolts no. Hindi, dalawang spacer. Ay 2 spacer lang tapos 2 bolts. So ikakabit na natin itong fender. Saka nung nabili ka? 1.1. Ay magpatawad sa akin eh. Dati lang, 980 lang. Pero nagkakaubusan meron ba? Palaban ako dyan sa mga genuine parts. Dyan naubos yung pera ko. Ganito to? Oo. Pati dito may mga ganyan. Ba't kaya ganyan no? Ba't pagpan wala dapat yan? Baka ganyan talaga. Meron talaga no? Pinag-buildingan. Mag-buildingan yun. Normal lang yan. Gwapo no? Ako?
Tapos dala pa dito na. Ano par? Ayaw, kahit washer na lang dito. Ano pa ba? Oo, dito. Okay. Tapos, anong gagamitin? Washer o nut? Ayaw, dito washer. Tapos, pag ganun na lang siya. Ang dami kong bibig. So, dito, gagamit din tayo ng digis ne. Tapos, lalagyan din ng washer. Pansamantala muna. Itong mga dito, hindi na i-upgrade ng CNC yan. Kasi sa loob naman, Nakatago. mga nakatago naman yan. Yung pag ganito na di mo lagyan, yung Yung isang fender niya dito, yung plastic. Sa- Sinama ko yata kay Tulpo yun. yung dito. Nakasama yun. Tanong mo sa kanya na. Sinama ko. So dito, pinagigpitan na natin yung mga bolts dito. Stick. Tapos kahit harness mo nalagay natin, no? Sa tingin mo. O last na yun. Last na yun, pag-ibigay natin. Tapos lagay na rin natin yung taillight. Wala pa yung bracket mo. Ay, kailangan pa ng bracket yan. Yung taillight mo. Ano susunod natin nalagay dito eh? Yan mo. Ito muna. Kasi wala pa yung dun sa sana, harap na. okay sana yun. So wala. Pero DIY ko na lang nalagyan ng goma. Tawasan. Ano ka parang dito. Halata daw nung nagganon. Hindi kasi pang secondary to eh. Dito talaga dapat yan. Pero pinaganyan muna natin para makita yung tayo. Saan mo gagamitin? Ito ba ang paglalagyan natin? Kasi Oo, mahaba dito. yung ano. Kailangan mahaba yan. Mga Tatawag 330 mm. So bali ganito na yung magiging itsura niya pag nakabit na tong mags, no? Ang angas. So naka plus 3 yan mga sir ha. So paano kaya kung naka 330 mm pa tayong shock oh? Ang gwapo. Putik, no? Angas ni. So dito ang kulang na lang natin dito yung panel niya. Tapos sprocket, kadena, yun pa yung mga bibili natin, tsaka brake shoe. So baka RCB rin yung bibili kong brake shoe kasi papatabasan natin yung brake panel niya rito para makita yung pan. Kasi kulay pula rin yung ilalagay ko sigurong brake shoe, yung RCB. Para straight RCB siya. Gwapo no? Black and Yung white. sa panel niya, RCB din. Oh, pang wave 125 yung bibili natin. Ayan ang gwapo. No? Tapos kailangan pala natin yung malaking brake rod. Oh, brake rod yung pang plus 3. May nakita na ako nun. Ganda. So dito mga sir, ito muna yung ginawa natin dito no kasi may mga kulang pang parts. Pero ang mahalaga, kahit papaano, unti-unti natin siyang nabubuo at pagka nakita nga natin yung final result nito ay talagang sobrang ganda no. So mag-ipon pa ako para pambili ng mga iba pang pyesa no. So ito, natuwa ko dito nung nabili natin yung motor. Nakapaito pa pala siya na ignition coil. So bale ito lilinisan na lang natin ng alcohol yung wire nya. Tapos ito lilihain na lang natin para din na tayo bibili ng ignition coil. So yun lang naman. Tapos ito bumili na rin tayo ng axle pang wave 125 din. So may mga spacer na rin yan tsaka washer. So wag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin mga sir, and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. So stay tuned lang po sa build series vlog natin dito sa Honda TMX 155 Malaysian build. Ayan, shoutout sa mga kasama natin. Thanks for watching. I know is not enough.